Okay na. Baka gusto mo sagutin yung wish. Si Mami Loy na. Wish mo for 2014, Mami Loy. Sanay na ako dyan kay Daddy V, no? Ang wish ko, actually, it's really very personal. So, may mga ginagawa ko outside of work. May mga projects ako that I'm really pushing sana. So I'm praying really hard na matuloy ito. It's very personal for me. So it's a service type of na project. So bumubuo kami. Actually sumali ako sa isang NGO group. And marami kaming plans for this coming year. Hindi na po. Hindi daw affiliated daw. So, I'm hoping. Kaya lang, itong isang napakalaking project na ginagawa ko ang hirap italinggit. Ang daming red tape pagkadadaan ka sa mga government agencies. But, I'm hoping and praying na matuloy lahat ito. Ayan. Ito na si Tony and John Lloyd. Ang inyong wish for 2014. Go. Ako, well, sa pagpasok ng 2014, bukod dun sa sana maging malaking success itong lahat ng pinagtutulungan natin ngayon, bukod doon sana I wish for Tacloban to have a speedy recovery. Alam naman natin, hindi lang Tacloban or MOOC, lahat ng mga affected areas, sana mabilis yung pag-recover. I know mahirap pero yun ang mawiwish ko. Tony? Mahirap kasi ngayon mag-personal wish sa pinagdaanan ng bansa natin. So I think this year, mas tinuruan tayo siguro na maging selfless, mas magkaroon ng compassion, mas maging mapagmahal at matulungin. So in a way, ang aming pong sitcom, gusto namin sa pamamagitan nito ay maibalik yung tuwa at ngiti sa mga kapamilya natin na may pinagdaanan this year. So isa lang naman ang wish namin lahat. Mapasaya namin sila sa sandaling panahon na mapanood nila yung Home Sweetie Home at maibigay namin yung hinahanap nila sa isang programa. Ngayon pa lang gusto ko na namin batiin ng happy birthday. Advance happy birthday kay Tony. Mag-birthday po siya sa January, ha? Ayan. Ilan taon na kaya si Tony? 30. Anong 20 na Talaga? Oo. 20. Ay, mas mauna ako sa'yo. Kailan si Tita rin Birthday din pala ni Tita Sandy. 16. Ka-birthday niya si Alex. January 6, Ka-birthday sweet niya 16. Oo. Ayun. Ka-birthday niya kapatid. Kathy? Si Mitoy din, January. Kailan ka, Mitoy? 5. Mas mauna pala. January 5, sa iring namin, birthday ni Mitoy. Ay, swerte yan. Swerte! Yay! Pero pa mas mauuna? Ako, 14. MJ, may question si February 14 ako, February. MJ, may question si Tito Aiza. Tito Aiza Red. Para kay John Lloyd. John Lloyd, di ba meron kang Bangka Foundation? Yellow boat po. Yellow boat. hindi po akin yung foundation. Hindi. Partner namin sila sa Biogesic. Hindi kaya pwede mong ma-recommend na mamigay sila ng bangka sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda sa Samar at Leyte? I'm sure may mga pinaplano na sila as of this moment. Pero hindi pa kami nakakapag-usap eh. Since ako rin, ang gusto ko rin naman kasi, since sa dami ng tulong na dumagsa sa atin, parang feeling ko mas importante yung pang-sustain na tulong. Yun nga yung bangka para makapag-isda sila uli. Pwede, sasuggest ko po. Okay, thank you. Okay. Thank you, Tito Aiza. Actually, may question ako, Kathy, for Miss LT, no? Paano napili si John Lloyd and si Tony as the lead stars for this sitcom, Miss LT? Paano? Bakit? Siyempre, marami namang nakikita namin kasi kay John Lloyd at kay Tony, yung may natural silang comedy sa katawan nila. Yung yung themselves, yung pag nakikita mo sila nakikipag-usap o pag hindi naka-on cam, nakikita mong masayahin, may comedy. So, sabi namin, about time to give John Lloyd a sitcom. And then si Tony naman, nag-sitcom na siya dati, talaga naman puro comedy ginagawa niya. Talagang komedyante si Tony. So, tapos nagawa nila yung Amnesia Girl. May chemistry tayong nakita sa kanilang dalawa, di ba? So, box office hit yung Amnesia Girl. So, sabi namin, bagay silang pagsamahin for a new sitcom para sila yung bagong couple natin ngayon.
Dapat talaga si Brad Pitt tsaka si Angelina. Wala lang silang timing. Busy. Busy yung dalawa. Yes, may tanong si Tito Eugene Assis. Kuya Eugene. Para kay John Lloyd. Kasi kilala ka bilang isang dramatic actor. So, paano mo kami makonvince na manood ng show dahil siyempre comedy eh. So, yun. Yun nga po pinagpapasalamat ko dahil andito si Tony sa tabi ko. So, malaking tulong ang nakukuha ko mula sa kanya. Because kung ako lang, hindi ko kakayanin to. Kaya kasama namin ang buong pamilya ng Home Sweet Home. Coming from, yun nga, yung sa normal na ginagawa natin, sa pelikula, sa TV, yung drama, dito sabi nila, just try to be yourself, tapos angat mo lang ng konti dahil sa medium na to, dahil sa TV at sa sitcom. So, I have to say, malaking tulong ang nagagawa ng aking sweetie na si Julie at saka ng buong pamilya at of course, si Direk Bobot. Bulong ng bulong si Aiza, hindi raw siya nakuha. Anyway, thank you, John Lloyd. My next question is for Mitoy. Si Mitoy, nakilala bilang sa singer, pero nakikita namin meron kang potential na maging isang comedian. Dahil sabihin natin, sa mukha, sa itsura. Hindi gwapo, si Ate Norms naman. Kasi si Jason, naalala namin, yung nag-umpisa siya, sinasabihan namin siya na, kasi may tendency siya nun na to laugh at his own jokes eh. Sinasabi namin na mas maganda kung magiging bigay na bigay, mukhang sinunod naman at hanggang ngayon andyan pa si Jason. So, si Mito, ikaw ba, gusto mong talagang maging isang malaking comedian? Kung nakatatahan po sa akin na mangyari yung maging isang malaking komedyante, mas masaya ako. Pero meron na rin ako experience kasi sa isang sitcom, kaya medyo na-miss ko. Actually, na-miss ko eh. Kaya excited akong magtrabaho ulit as ako. Parang ako lang, walang role na gagampanan to kasi pangalan lang binago. Kaya I'm sure siguraduhin kong magiging effective yung pagiging isang kolokoy ko rito, magiging isang magpatawa o magpasaya ng pamilya. Kasi napapansin namin sa'yo ngayon, medyo seryoso ka pa. So parang hindi mo pa masyadong mahirap pa po maging binibigay. Tawa ng tawa rito sa likod. Pero may sasabihin ako, kung gusto mo talagang effective, mag-aral ka kay Rico J. Puno. Maraming idol ko po yan. The great performer, sinusunod ko po yan. Iba lang po yung tinuturo niya minsan. Yun na nga yun. Position lang mag-position lang sa pag-upo. Sex lang ang gagawin. Oy, may bata? Ano ba? Salamat po. Thank you. Kaya Eugene, just to help you answer your question kanina about John Lloyd, kung paano siya kayo mako-convince when it comes to doing comedy. Si Direk, I think Direk can answer that, no? So syempre siya yung nagbibigay ng instructions kina John Lloyd and kin Tony sa sitcom. Hindi, kung bihira ako magsalita, pero siguradong makukumbinsi namin kayo dahil nung sinimula namin to, napatunayan ko na si John Lloyd ay napakagaling na artista. Ang sasabihin ko lang, walang magaling na artista. Ang sasabihin ko, pag magaling ka sa comedy, nagiging magaling kang drama. Pero kung walang dramatic actor na magaling sa comedy, pero merong magaling na sa comedy, nadadala niya sa pag-artista. So pag napanood nyo to, makukumbinsi kayo. Kasi ano bang gusto niyong tawag sa comedian? Si John Lloyd hindi siya komedyante. Actor siya na gumagawa, at saka si Tony, actor sila na gumagawa lang ng comedy roles. Pero hindi sila komedyante. Pero pag napanood nyo to, sigurado makukumbinsi kayo. Dahil bihira ako sa tagal ko sa industriya, hindi porke sila kasama ko, matutuwa kayo dito. Dahil ganyan nila sinabi nung kay Jay Ilagan, kay Johnny Delgado, hindi sila komedyante pero actor sila doing comedy. So, garantisado magugustuhan nyo to. Thank you, Direk. Wow, coming from Direk Bobot, no?